Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. So tayo po ngayon ay nabahagi pa rin sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ika-4 na linggo. Martes ay ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At ipinaalala ni Jesus ang isang kahalagahan ng alin. Itong linggo na ito, ang tawagan natin ay linggo ng mabuting pastol. No? Si Jesus ang pastol at tayo ang mga tupa. Muli niyang binigyan ng pansin ang tema na ito sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. No? Na nagpapahayag ng alin? Katiyakan. Kasi kapag si Jesus ang ating pastol, ay siguradong tayo ay magkakamit ng katiyakan. Alam naman natin yung walang kasiguraduhan ay isang mahirap na sitwasyon na kinabibilangan ng tao. Ano? Kasi hindi mo malaman kung ano yung iyong tamang pagkilos kasi mayroon kang agam-agam. Ano? Mayroon kang pagdududa na ipinahayag natin noong ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sa katauhan ni Tomas. Pero yun ang paanyaya ni Jesus. Huwag ka nang magduda. Manalig ka. Ako ito. Sa Jesus ito. Kaya isang bahagi yun na ibibigay ng pananalig natin kay Jesus ay katatagan. Katatagan, katibayan at katigasan ng ating pananampalataya. Na kung tingnan po natin ni alin, ay kabaligtaran ng alin, pag-aalinlangan. Kaya yun ang sabi ng mga Hudyo kay Jesus, hanggang kailan mo kami pag-aalalanganin? Kung minsan dinadahilan natin sa Jesus kung bakit tayo nag-aalangan. Hindi problema ni Jesus. No? Ang problema ay alin? Yung mga problema ng Hudyo. No? Ang mga Hudyo ang alin? Sila yung hindi nananalig kay Jesus. No? Kaya nga yung tunay na pananalig kay Jesus, nagbibigay sa atin ng katatagan ng loob. No? Kapayapaan at kaayusan. Bakit? Kasi ang dulot na Jesus ay alin? Kasiguraduhan. Yun ang binibigyan niya sa atin na higit na paanyaya. Nanawa, maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kinakailangan natin, sabi ko nga, kung yung maalala noong nakaraang linggo ng ating pagninilay ay alin? Ay remove all doubts. At yung tunay nating pananampalataya kay Jesus, tuturuan tayo na alisin ang lahat ng uri ng pagdududa. At paano alisin yon? No? Ay tayo ay napakahalaga yung pagninilay, pag-aaral, at pananaliksik. No? Napakahalaga po yung pananaliksik para masigurado natin ang ating pagkilos. Kaya lang, tulad na pinamanig ni Jesus, ay yung kawalan ng pananampalataya, kapag hindi ang term na ginamit ni Jesus dito rin, hindi kasi kayo ang aking tupa. No? Kaya kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala. No? Hindi kayo ang aking tupa eh. Kung kayo ay aking tupa, maniniwala kayo, magkakaroon kayo ng kapanatagan ng kalooban. Hindi na kayo mag-aagam-agam, no? Hindi na kayo mag-aalinlangan. Kaya nga yung faith, sabi nga natin ay faith is to believe. No? Hindi see is to believe. To believe is to see. Not to see is to believe. Magkabaligtad yun, no? Ibig sabihin, to see is to believe, maniniwala lang ako kapag nakita ko. To believe is to see. Ako'y nananampalataya,
makikita ko yung hinahanap ko. Ano? Yung paanyaya ni Jesus ay alin? To believe is to see. No? Manalig ka. Maraming ipakikita sa iyo. No? Kaya hindi sila makakita, kaya yung mga Hudyo, hindi nila makita yung kapanatagan. Ay, hindi lang maniwala eh. No? Bahagi yun ng pagkilos. Kaya medyo malaki yung hamon ng ating pananampalataya kasi isang pananampalataya. Bagamat hindi natin inaalis, ano? Yung tinatawag natin na Warren Smithy's intellectum, faith-seeking understanding, ano? Pero primary ay alin? Faith. No? Pero yung tunay na pananampalataya, isang pananampalataya na magtuturo sa atin na magnilay, mag-aral, manaliksik, at umunawa. Ano? Pero sisimula sa pananampalataya. Ano? So, ibig sabihin, believe first, then back up it with reason. No? Yung scientist, iba. Yung scientist, si alin? Hanggang hindi ko nakikita by reason, kapag walang physical proof, I will not believe. No? Kasi yung kanilang pamantayan ni alin is something na kung saan ay natitimbang, baliktad. No? Kaya yun, to believe is to see. No? So bahagi ng pagkilos na ipinapahayag ng may kapal na pagkataon. Pero ito hindi blind obedience, ha? Hindi ito yung blind na, okay. No? Alam nyo, kanina, kagabi pala. No? Kagabi, nanood ako sa YouTube. No? Yung mga bansa na, kung tawagin natin ay namumuhay sa dictatorship. Ano? Dictatorship. Kanila, ang pananampalataya nila, yung pananampalataya talaga na binubulag sila. Ano? Binubulag sila. Yung tunay na pananampalataya, imumulat ka noon. Ano? Kapag ang pananampalataya mo ay ito lang ang titingnan mo, hindi. Pananampalataya ka muna at yung pananampalataya ito, bibigyan ng linaw kahit wala kang piring. Ano? Bahagi yun kasi baka akala ng iba kapag ikaw ay may pananampalataya, pipiringan ka na. Ano? Ito lang dapat mong makita. Hindi. Yung tunay na pananampalataya na kahit lahat yan makita mo, makikita mo yung tunay. Ano? In reference saan? Doon sa mga peke. Ano? Bahagi yun na matutungayan natin. Kasi yung iba, ito lang ang kanilang paniniwalaan. Kasi bakit? They were not open for other possibilities. Ito lang yung alam ko. Bakit? Wala na kasi silang ibang alam. Yun lang ang itinuro sa kanila. No? Kaya bahagi ko yun, yung ating pananampalataya na alin? To believe is to see. No? Kaya pagkakataon na kung saan ay pinapahayag ng pumikapat. At ano yung pinakasumaputal? Ano yung basihan na ito yung tamang pananampalataya na magdudulot ng kaayusan at kaligtasan. Ilalayo tayo sa kapahamakan. Ilalayo tayo sa kapahamakan. No? Hindi tayo ilalagay sa isang sitwasyon na kung tawagin natin ay alanganin. No? Nakakalungkot ang sitwasyon natin ngayon, di po nang ginagalawan natin. No? Marami ngayong alanganin. No? Alanganin, hindi nila alam. Alanganin eh. No? Hindi nga nila alam kung babae sila o lalaki sila. No? Alanganin eh. No? Marami nag-aalangan. No? That is one form, one indicator na alin? Lack of faith. No? Walang kasiguraduhan. Marami ngayon nagpapakamatay. No? Bahagi ho, no? Na yung isang kaibigang pare, ito yung naka-assign sa Diocese of Antipolo, no? Bahagi ho, no? Ay sinabi niya na,
Ang dami ngayon, dami ko yung binabasbasan na nagpapakamatay, mga 30 years old pababa. Kalimitan ng mga nagpapakamatay na ngayon, ay bahagi ho, pagkakataon na kung saan ay makita natin. Bakit? Ay, hindi sila sigurado Hindi sila sigurado. Hindi sila sigurado kung may nagmamahal sa kanila. Pagkakataon na kung saan ay makita natin. Kaya, napakahalaga po, yung bahagi na kung saan ay makikita natin na ipinamamanhik sa atin ng Poong May Kapal. Kaligtasan ang isa sa epekto ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo ilalagay sa tiyak na kapahamakan. Hindi naman natin sinasabi na hindi na tayo daranas ng kapahamakan. Iniiwasan natin na magkaroon ng kapahamakan. Kasi bahagi o yun, nasa mundong ginagalawan tayo. Hindi naman ito langit, na walang masama na pwedeng mangyari. Pero sabi nga natin ay kung maaari inihanda tayo sa isang bagay na magdudulot sa atin ng kaligtasan at iniiwasan ng anumang uri na magdudulot ng kapighatian, kamatayan at kahirapan. Kaya nga ang turo ni Jesus iwasan niyo yung kasalanan. Kasi yun ang epekto ng kasalanan Yan ang turo ng original sin. Medyo hindi natin na masyadong naiintindihan, na yun yung nais ipamanik ng original sin, na ang dulot ng original sin. Babalik tayo muli sa Genesis chapter 3. Bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay pinamanhik, ng Poong May Kapal, yung pagkakasala ng ating unang mga magulang. Pero yun, ilalagay tayo sa tiyak na kaayusan, kaligtasan, at kaayusan sa daigdig na ginagalawan natin. At nawa, ito yung indulog natin sa harapan ng Poong May Kapal, na makita natin bakit at tayo ay mga tunay na mga tupa na naniniwala kay Jesus bilang ating mabuting pastol.